Eh, ba't di mo kaya unahin yung baka ng inang amo mong pulboronic? No? Ayan, ba't hindi mo muna unahin yan? Dahil daw, alam mo ang tanga, kasi sabi ni Santiago, kasi yung mga show ko daw, or yung mga vlog ko ay ipinapalabas sa Pilipinas. At kumikita daw sa Pilipinas. Bakit ba kayo apektado sa kakarampot? Okay, na kinikita, lalo na dyan ng mga vloggers, no, sa Pilipinas, 80 cents, $2, $3. Tapos napilan nyo pa ng tax evasion. Nakakaloka. Kasi yung Kleenex ko pala, guys. So anyway, mga kababayan, talagang sabi ko nga, malinaw na talagang gigil. Gigil itong mga yawa na ito na hindi nag-iisip ng tama. Oh, dahil nga hindi sila may panapanalo ang kanilang kaso, 'di ba? Dahil ongoing pa naman yung kaso nila sa akin, gigil sila. So ang ultimate plan nila is talagang to extract me. That's another case, inciting daw, at saka tax evasion. 'Di ba? Dahil gigil na gigil sila sa vlogger na taga-Amerika. Eh sino ba yung hindi tumitigil sa kakachika ng kanilang mga katarantaduhan o yung kanilang mga pagnanakaw ng kaban ng bayan? Bobo talaga, sabi ni Walter. Ayun na nga. Sabi niya, kasi pinapalabas pinapalabas kasi dito kasi sa Pilipinas, pinapalabas yung kanyang mga show o mga sinasabi ko, di ba namang buang? Hoy, gonggong. Hindi lang sa Pilipinas pinapalabas, buong mundo. Kahit sa Mars pinapalabas. Kung meron mang doon, wifi or whatever. Di ba? So masyado talaga silang affected sa aking alindog. Kaya hindi na sila nakontento sa kanilang fabricated crime sa Pilipinas. 'Di ba? Nagyabang sila. Nagyabang sila, meron na siyang dalawang warrant of arrest, chuchu bells. Ngayon hindi pa rin nagpatinag si Inday Maharlika kasi sabi ko nga 2023 ko pa nalaman 'yon. Now, anong nakaraang araw? Nung July, nung 2024, last year, nung nilabas natin yung Pulboronic video, makikipag-ugnayan kami sa Amerika. Actually, itong si Taerna, nagsalta na dati nanakot din. Makikipag-ugnayan daw sila sa DFA, sa US Embassy. Ito mga putang inang ito, di ba? Akala nila, masisindak, ang hilig masindak, yan po ay mga pang-kriminal. Okay, pang-kriminal yan. Now, itong NBI, DILG, lahat yung mga Pulboronic, na yan, last year, sinasabi na makipag-ugnayan sa Amerika kasi naglabas ako ng deepfake video daw. Authenticated nga yun eh. Kaya nga sabi ko nga, ang tagal-tagal naman ng kaso. At ang ikaso nyo, wag yung libel-libel na ganyan. Ang ikaso nyo yung about dun sa Pulboron video. At now ngayon, dahil hindi nila ako matakot-takot, magsimula sa fabricated crime, baka masulog ang haircut, matuwa sila. Asan sinigang mix natin palangga? So, fabricated crime. Hindi ako nasindak. 2023, nung una kong in-expose yung kadyutahan ng ni Lisa Tadas, nakita niyo yung post natin, So, kay Lisa Tanas, yung Starbucks coffee. But anyway, para masarap yung may gabi. Okay, daming dala, ha? Okay. So, ito, ang social namin mag-travel, pangmayaman. Di ba? Yung mga kongresistang, mga kawatan ng mga buwaka ng ina, at ibang mga kawatang senador, o mga politiko, lahat ng mga kawatan, hindi yan nagdadala ng mga sinig, mga ganito-ganito kasi sky is the limit. Ang pera ng bayan, nilalamon. Susunod na ba? Ay, sakto lang ang water ko. I told you. Okay, magaling ako magsaing. So, ito yung mga baon namin. Kasi nga, di ba open one-way ticket nga kami? Ang mahal nga dito, yung isang tsokolating binili namin kasing liit ng pisot ni kasing liit ng pisot ng mga sundalong duwag na hindi marunong manindigan, 2 euros na. O kaya may dala kaming ganyan. Di ba? Mamacita. Ayan, mayroong chupa-chuchu. Ayan, may mga ganyan kaming anetch. Minsan-minsan lang naman. I think sinigang sa sampalok is good. What's this?
Ha? Tinola yun. Tinola? Ito, tama rin. Ito lang. Okay na ako dito. So, mga kababayan, ang syunga-syungang NBI, mabalik ako. Ito, may gabi. Okay na to. Para okay yung tamarind. Okay na natin may gabi. May crab and corn pa pala tayo. Okay na, pakita natin sa kanila. Yeah, may crab and corn pa kami. Para pag nagutom kami ng bonggang-bongga. Okay. Mamaya, sige. So anyway, masyado silang affected kasi daw pinapalabas daw sa Pilipinas, yung mga show, kasi daw, ganyan, titignan daw nila kung may tax evasion. Hindi ako nagbabayad ng tax sa Pilipinas, mga gunggong. Ba't ako magbabayad ng tax sa Pilipinas? Sige nga. Magpaliwanag nga kayo. Alright. Okay. So, lagay na natin. Alright. Sadali lang, ha? Okay, malapit na. So, bakit ako magbabayad ng tax? Baka may kumatok. Bakit ako magbabayad ng tax sa Pilipinas? Sige nga, magpaliwanag ka ngayon, Polboron, para nakawin nyo yung pera. Ano yun? Double taxation. Alam nyo, wala na kayong magawa sa buhay ninyo. Piko na kayo, kahit sa social media, kahit yung mga bias media, pinagtatawanan na lang dito sa Netherlands. Yan mo yung nangyayari dito kay Umali at saka kay, sino yung isa? Basta yung mga Zen Chuva Chucho. Hindi nyo ba nakikita kung gaano kagalit ang taong bayan sa bias media? Yan. Fake. Yeah? Asa na? Yeah. Yung fake news ninyo na pinakalat na si PRRD nag-file ng asylum sa China. Nagsalta na yung China. Dininay nila na hindi totoo. Sino ngayon ng fake news? Kaya gusto po nila ako, mga kababayan. Ano, matatalino naman yung mga nanonood kahit kayo ay dilawan, no? Kaya lang nagpapakabububuhan lang kayo, nagpapagbangagan. Diba? Yung Zen Hernandez, hi Miss Lisa, thank you. Hindi ka naman si Lisa Tanas na palangga. Ayan. Ay, rin. Ma'am Maricel Ang, thank you. Okay. Si Ma'am LV, thank you. Oo, Ma'am LV, thank you so much. Si Palangga. Si Ma'am Liza, new member. Anyway, yes. So, ngayon, masyado po silang by the way, gusto ko muna mag-shoutout kay Ruth from Zurich. Talagang ang daming shoutout to the highest level. Ma'am Lolita Suarez, Ma'am Melanie, ayan, thank you again si Shopa from London, and Fred and Martha. Palagay, pa-text mo nga si Sandra kung ano yung exact date dun sa Vancouver. 22? Ay, 29? Sa Vancouver? Sa Vancouver palangga sa 29, pero sabi ni Madam Sandra, hindi daw po pala siya yung organizer. Baka magalit yung nag-organize. So I stand corrected. But anyway, basta lahat kayo tulong-tulong is okay. Yung 29 siyang organizer. Yung 2020, nung March 22 pala, hindi siyang organizer noon. Yung nag-speak up ako doon, nag-speaker ako, hindi pala siya. Sorry mga palangga, sorry. Pero ang 29 siyang mag-organize. So sorry naman, nagkamali lang ako. Dahil kasi nga, hindi kasi walang tulog, puyat ang lola mo. Teka lang. Anyway, hinaan lang natin. So ngayon, nagluluto tayo ng sinigang palangga. Lala, malapit na. Hindi natin ito hugasan para meron tayong may germ sa isang katawan. Antibodies, okay. So it's okay lang daw, kailangan natin ng antibodies, kaya that's okay. So ngayon, mga kababayan, ano pa ang gagawin ko? So, itong NBI na ito, puro sila kasinungalingan. Luto na yung kanin eh. Teka lang. Oh my goodness, mga hitan. Ang sarap ng rice. Kasi ang mahal, no? Ano yun? Pinatay ko na.
induction. Ano yung sumisinig? Ano yung... Okay. Masyadong malapot yung sinigang ko. So anyway, mga kapalangga, ang bobo-bobot, ang ginagawa kayong mga syunga, pero sila yung nagmumukhang syunga. Apektado sila sa alindog ko. Di ba? Bakit? Alright? Bakit kayo apektado sa alindog? Kasi nilalabas ko ang kasamaan ninyo. Lahat, pagdating, by the way, nakarating sa akin, na apektado sila ngayon sa paglabas ni Sheena, ni Distressed Mother. Dahil nga, nalaman ng taong bayan na confirm yung aking mga expose na meron talaga si Lisa Tanas na pinadukot, hindi gawa-gawang kwento. I challenge yung kayo dyan, Maris Umali at yung Zen Hernandez, diba? O lahat ng media, SMNI, o lahat dito sa the Netherlands. Kung gusto nyo ma-interview si Distressed Mother, kasi public issue ito, public, kailangan malaman ng publiko ng Pilipinas at ng buong mundo kung paano pinakidnap ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas, ni Teddy Boy Locsin Jr. at ang kanyang asawang si Maria Louie Barcelon. Bakit hindi kumikibo yung mga yan? Yan ang pag-usapan natin. Dahil yung mga nagpo-post ngayon, ng mga nagko-comment against kay Bangag, yun ang hinahabol nila. At kayong mga media, IBC 13, okay. So, baka ito. So, IBC 13, may ano daw, may kalaban dito. Oh. Ang bunga nga kasi ng lola nyo, sige, magbubulong na lang ako. May tumuktok na naman sa amin. Ako, kaya dapat talagang doon tayo sa 5-star eh. Na hindi tayo tinutok-tok dito. Pangalawang ano na natin to, pangalawang gabi na kami tinutok-tok. Dapat sa susunod talaga sa 7-star tayo at hindi naririnig yung bunganga ako. Nga bells ko. Teka lang. Dali, tikman ko lang. Oo, sarap. Teka lang. Oh my God. Hindi. Ang sarap. Almost done na to. Teka lang. Nagluto tayo ng sinagang. Okay, inaan ko na yan. Ibubuhos ba natin to lahat, Day? Okay. Wala pa yung sinigang mix. Nalagay ko na ba? May nilagay na. Hindi, nalagay ko na. Doble. Okay, almost done na to actually. So ngayon, mga kababayan, parang traumatic itong, parang traumatic ito. May kumakatok-katok sa atin. Diba? Dali lang. Yung bowl. Saan ba yun? Yung bowl. So parang traumatic experience. Mura lang kasi ito eh, kaya nandito kami sa mumurahing dali lang. Tuloy natin yung chika boom boom. Diba? Para maiba naman yung ating vlog. At least, kahit nagagalit si Lola, nasasarapan naman ako sa luto ko. Kaya, panalo sa banga. Tingnan natin. Mamaya na yan. Kasi pinakain naman itong hilaw, di ba? Para isang toppings na lang natin to. Okay. Pinakain naman itong hilaw. 3 minutes. That's okay. Pinano nga sa salad yan. Tama lang yung lasa niya. Ha? Yeah, pag napatay na apoy. Yes, ma'am. Okay. Sinigang na kay Pai ni Butod, sabi ni G. Galvez. Loko talaga. I know Sheena, sabi ni M2M, kapitbahay ko siya madam sa Leyte, kami naman sa Biliran. O, diba? For sure, alam niyo yan talaga ang nangyari sa kanya. So, ngayon, galit na galit sila dahil lumabas na yung biktima. Galit na galit sila. Ano ba yun? Diba? Saan ka nakakakita ng forma natin? Nakasombrero ka, nakapajama ka. O, diba? Social, nagko-cooking show. Hindi, kasi hinubad ko yung damit ko, ayoko maging amoy sinigang. At least ito lalaba ko na mamaya. So, ngayon, mga hitad,
na ano sila, na alarma sila sa inilabas natin. Kaya ngayon, i-extract nila ako dito sa Netherlands. Gusto nila ako pa-extract gamit yung Interpol na yan. Sabi ni Graciel, pag-summarize yung story ng distressed mother. No, not right now palangga. Magkakaroon pa siya ng next interview, live talaga. At makikita kami very soon, kaya nataalarma yung mga buwakan ng Chinemes. So, ngayon, ang pinagkakaabalahan nitong mga media, kayo, alam ko nakikinig naman kayo dito eh. Sabi ko nga doon sa media nakausap ko, yung pag call out ko sa inyo, it's not personal. It's for your country. It's for the Philippines. Na mag-ulat kayo ng tama. Kayo nga yung fourth estate na tinuturing na magbalanse sa mga nangyayari sa Pilipinas. Yun yung maibibigay yung tulong sa inyong lupang sinilangan na mag-report kayo ng tama. Tulad niyan, sino ba nag-report na 2,000 lang kami kahapon? Eh nakikita nyo, hindi mahulugang karayom. The fact na nasa Europa ang mga tao, nagbas yung mga taong yun. Alam nyo ba, ang mga Pilipino nagbas mula sa London, sa Belgium, sa sa Croatia, basta ang dami, yung neighboring countries ba, palangga. So, kayong mga media, yun na lang ang magagawa nyo sa bayan ninyo, napakasinungaling nyo pa. Di ba? Iulat nyo si distressed mother. Bakit po national issue ang kanyang sinapit? Pinakidnap yung kanyang anak sa pagkukubli sa word na legal extraction gamit ang fabricated crime. Sa pakikipagsabuatan ni Francis Lloyd T. Chua na illegal business partner ni Lisa Marcos Tanas, ni Lisa Tanas, according to distressed mother Sheena. Kaya ngayon ipapa-extract ko si Sheena, ganun din gusto nilang ipa-extract yan sa Belgium. Oh. Tina-target din ng bangag din. Alam mo, babae ang mga kalaban nila. Ganito kawalang hiya po yung mga hinayupak na to. Ano yan? Baka naman nag-ano lang sila. Baka nag-chuchuba. Baka nag-sex. Hindi, baka ganon. Hindi, baka ano lang, kayaman na sila. Hindi naman ako gumagalaw, nagsasalita lang ako. I don't think so, baka nagliligpit sila. Okay. So anyway, medyo alangay, yun ang alangay. Ano bang gani ang alangay sa Tagalog? Slowly cook, parang simmering, shimmering. Shimmering. Okay. Louder po. Okay. Ngayon, balik tayo ha. Pasensya na kayo. Okay, tapos niluluto ko, hindi, naka-low tayo. So, ngayon, ito dapat ang iniimbestigahan sa Senado. Sina-challenge kita, NBI Director, Santiago, di ba? Ano ba ang inyong trabaho? Di ba? Kayo ay alagad ng batas na tinatawag na kayo ay manghuhuli sa mga kidnapper na katulad dapat ni Lisa Tanas. Yan ang hulihin mo. Yan ang imbestigahan dapat ng Kongreso at Senado. Ang DFA na nakipagsabuatan, si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawa na si Maria Louie Barcelon, ang ISAF, okay? Yan ang imbestigahan nyo dahil pinadukot sa pamamagitan ng legal extraction gamit ang fabricated crime na inilayo ninyo ang 2 minor de edad sa kanilang ina na siya ang may karapatan na mag-alaga ng kanyang anak. Hindi porket maraming pera yung tatay galing sa illegal business sa government, ay siya na ang may karapatan, siya ang may karapatan na mag-alaga sa bata. Dahil yung pinapalabas nila na yung lalaki na yun ang may karapatan na mag-alaga kasi mas maganda ang buhay doon sa tatay. Galing nga sa nakaw sa pera ng bayan, illegal business na witness mismo ni Sheena. Kaya nga binigyan niya ng ultimatum itong si Francis na huwag ka nang gumawa ng ganyang illegal sa gobyerno. Ang pangako daw sa kanya, sige hanggang 2017 na lang, magbabagong buhay na sila, si Francis. At dahil natatakot si distressed mother,
Dahil ang dami nilang death threats. Dahil marami silang mga kalaban sa mga illegal business. Yan dapat, GMA, ABS, kung sino pa, ang inyong iulat. Iimbestigahan ninyo kung ito bang dinadakdak ni Maharlika ay fake news. Lumabas na ang nanay na biktima. Inilabas ko na ang mga video, inilabas ko na din ang mga dokumento in the past, yung message ni Lisa Tanas kay Maria Louie Barcelon. Kayo mga matatanda kayo, kukunin na lang kayo ng lupa. Hindi pa kayo gumawa ng tama. Ikaw, Teddy Boy Locsin Jr., na pagkayabang-yabang mo, di ba, lagi kang sumasagot-sagot sa mga Twitter post, sagutin mo to. Bakit kasabwat ka sa pag-extract, sa pag-kidnap sa mga bata? Ginamit nyo ang kapangyarihan ng gobyerno sa mali, sa illegal. Yan ang sagutin ninyo. Hindi yung, imagine yung mga kababayan, lahat ng mga Pilipino, pinagbabantayan nila yung mga post laban daw sa gobyerno. Diktadorya yan kasi galit na galit sila sa ating lahat dahil nalalaman na ng buong mundo yung kanilang kadyutahan. Nalalaman na ng international community lahat ng kasamaan ng gobyernong ito. Yan ang imbestigahan ninyo dyan sa Kongreso at Senado. Ayaw nyo imbestigahan? Ayaw nyo imbestigahan ang droga ni Bangag? Nilabas ko na yung authentication. O, ano ba ang role nyo sa buhay? Alam namin ang role nyo sa buhay. Magnakaw sa kaban ng bayan o magpabayad. Alright? Ngayon si Maharlika habulin nyo. O di bring it on. Sige, pumunta kayo dito sa Netherlands. Gamitin nyo yung mga ano nyo. Mga police ano ninyo. Mga police patola ninyo o kung mga sindikato ninyo. Akala nyo kasi na lahat, kasi sa Pilipinas kaya nyo gawin yung paggigipit eh. 'Di ba? Santiago, 'di ba sanay ka naman mang sharpshooter ka, 'di ba? Ilang ulo ba pinasabog mo? Ilang ulo ba ginurgur mo? Napakayabang mo. Nagsasalita ka pa na kahit nasa Amerika ako, hahantingin mo ko. Hahantingin nyo ako. Hanggang ganun lang kayo, di ba? Kasi nalalaman ng taong bayan at pinagtatawanan na si Bangag at si Lisa Tanas. So, ang ultimate evil plan nyo is to what? To gurgur me, to extract me, to extract PRR, na-extract nyo na si PRRD, na-extract nyo na si Sheena. Di ba? Yung Torre, 2 stars general, walang alam. Ha, sabi ni Grace Norgard. Ayun na nga. Tapos ngayon, ikukumpara ako kay Al Capone. Putang ngayon. Di ba? May masabi lang talaga. Alam mo, dapat ang ikumpara nyo kay Al Capone, si Marcos Jr. Kasi organized crime ngayon ang ginagawa nila sa gobyerno, sa Kongreso. Hindi ba organized crime ang paggigipit ng TRICOM, mga Tridorcom sa mga vloggers? Natatakutin nila na wag mag-comment, or pag nag-comment sila sa mga TRICOM, ay iko-contempt nila sa next hearing. Di ba? Mga jutang genius talaga. Kaya sabi ko, you have to speak up. Kayong mga polis at mga sundalong nanindigan sa bayan, kailangan yung mag-speak up, manindigan kayo. Unless na lang kung yung pisot nyo, asan yung sausage na maliit? Diba? Unless na lang kung yung pisot nyo ganito kaliit, hindi nyo kayang mag-voice out. Tignan nyo yung polis, yung polis dyan na, I forgot his name, na pinost ko. Napakatapang. Diba? May paninindigan. Yan, nag-speak up. Bakit nyo gayahin mag-speak up? Hindi nyo ba nakikita ang lahat ng kahayupan na ginagawa sa Congress? Ginigipit lahat ng mga tao. Tinatakot-takot nila. Walang choice yung mga tao, yung mga vloggers. Wala namang kakayahan niya mga yan na lumabas ng bansa. Lahat naman sila walang kakayahan na pumunta sa Netherlands para mag-file ng asylum. Ito ay Marcos 2.0 na kailangan nyong manindigan. Kayong mga polis, manindigan kayo. Gayahin nyo yung isang polis na nanindigan sa katotohanan. Binoise out niya, excuse me, ang kanyang hinaing, di ba? Kailan kayo magbo-voice out ng iyong hinaing? Kailan kayo maninindigan? Kapag ubos na?
ang mga kabataan sa pagiging talamak ng pulburon? Kapag buang na ang lahat ng Pilipino? Kapag nagurgur na ang mga kabataan? Yan ba ang gusto ninyo? O, ngayon si Maharlika, pinag-aanuhan nyo. Nangyari? Pinausap si Palangga? Magsiswimming? Okay. Ako pinagtsatsagaan nyo, hi, zero remittance to the Philippine government. Have been suggesting this for a very long time. DS Bankers Channels. Thank you. Lahat naririnig. Dako. Sige, hinaan ko na lang. Malakas sa tingog ko. Kaya matuktok kita karon. Hinaan ko na lang Palangga dahil umaabot na sa kabilang ibayo yung boses ko. Patayin na kaya natin to. What do you think? Kasi magsingay ito eh. Paano ba to? Dire. Ito. Oh, wow. Para tayong nasa gear. Kaya pala maingay. Kaya pala sinasapawan ko yung eh. Okay. Tignan natin kung luto na. So, Palangga, this is cooking Boljak show. Tignan natin. Oy, spokesari pag nanonood kami, sinigang kami. Oh my gosh. Tignan natin kung malambot na. Grabe, sarap. Yung kamatis nila, sobrang fresh. Tignan natin. Diba? Multitasking ang lola ninyo. Diba? Bisa ako magluto actually. Oh, wow. Malambot na ang... Oh my God. The best. Pwede ito ilagay yung gulay. So, sa nagtatanong, Tinkerbell, Tinkerbell, kumusta ka na? Thank you Palangga. Namiss kita. Parang ngayon ka lang lumabas. Si Palangga. So anyway, tapos si Maharlika yung pag-iinitan. Mga vloggers ang pag-iinitan. Diba? Walang hiya. Dami natin ng gulay. Spinach to. Para hindi kami magkasakit dito. Okay. Kasi masisira na to eh. Magkano tong spinach na to? Para tayong 3 barangay yung pakakainin Okay. 400 grams pala to. So, kalahating kilo yung baboy natin, kalahating kilo yung gulay. So, this 600 yung karne, 400 grams yung gulay. O, di ba, bongga? Even. O, mamaya wala na tong sabaw. Okay. I think that's good. Turn it off na. O, yan. Turn it off na yan. Ganun lang magluto. Mabilisan ng buhay. Anyway. Sabi ni Bagang, turuan na daw mga 4 years old na yes. Yes, ino-oppress yung ating freedom of speech, sabi ni Eileen Sanchez. Alam natin yan. Kaya po galit na galit. Ako, sige, hindi na ako sisigaw kasi baka mapalayas kami dito sa Airbnb namin. Ilang days pa pala kami dito. Open kami actually. Open kami so we can extend. Kaya nga nagluto-lutuan kami, namili kami ng mga, ng mga recados ba. Ibaon pa kami Palangga may mga skyflakes. Ito yung baon namin dito. Kanila lang kami nakatikim ng pad thai. Ayan mga baon namin. Meron pa tayong sibuyas. Almost $2 din to Magkano to? $2. 100 piso. Ay, euros pala. Sa pala kami? Nasa Europa. Kaya euros. So anyway, mga kababayan, I challenge you. Kung mabubuti kayong, may puso pa kayong natitira, kayong mga mainstream media, dahil kayo dapat ang nag-uulat nito, nahuhuli kayo sa balita, lahat na uunahan ko kayo. Diba? Kasi mga duwag kayo Bakit kayo mga duwag? Duwag ba kayo o tinatakot kayo o nababayaran kayo? So, ganun lang yun. Iulat nyo ang mga nangyayari sa bayan. Lalo na itong kidnapping ni Lisa Tanas. Na sa madilim, sobrang dilim ang kapalaran ng tao ngayon sa Pilipinas. Dahil lahat tayo ay pinatatahimik. Tinatakot tayo. Alam mo, sinasampulan yung mga vloggers ngayon. Ang gusto nila mangyari, ipa-extract ako, or ipa-kidnap ako, or
ipagurgur ako para matakot kayo. Para sabihin, oh, wala na, yung maharlika ninyo, wala na, gurgur na. Di ba? Para wala nang magsalita. As simple as that, mga kababayan. Hi, si Antique Vlog. See you sa birthday ni PRD. I'll see you, my darling. Carmen, thank you. Carmen Momentor, thank you so much. Watching from Norway. Alda, pupunta ka ba sa 28? I'll see you. Ma'am Duquesa, thank you. So, ayun nga, mga kababayan. Ano to? Ano ba? Huwag niyo kalimutan, sa birthday ni Pangulong Duterte, expertise nila ang, sabi ni Annalisa, expertise ni Lisa Tanas ang kidnapping. Basta sa birthday ni Pangulong Duterte, sa March 28, wala munang magpapadala ng pera or maybe basta March, ang importante yung birthday niya. Iparamdam natin yung bangis ng mga Filipino abroad, not only OFW. Lahat ng mga Pilipino na naninirahan na sa Pilipinas. Hi, John Paul. Happy birthday. Okay. Uy, happy birthday kay Lolo mo. Happy 77th birthday, Lolo Leonardo Santos. Uy, Lolo Leonardo Santos, sir. Happy 77th birthday. Thank you po sa panonood kay Maharlika. Ingat po kayo at stay healthy. Mahaba-haba pa po. Maybe, konti na lang tong laban natin. Konting kembot na lang. Alright. Hindi niyo ba nakikita yan, mga kababayan? Sabi ko nga, si Tinker ba lagi na nanonood? Thank you pala. Hindi niyo ba nakikita yung ginagawa dyan sa HUAD committee na yan sa Congress? Pagpabor sa kanila, yung mga resource person, okay lang naka-Zoom link. Pero ako, na willing akong, pinatawag din nila ako eh. Kami nila SAS. Willing akong umattend via Zoom, ayaw nila. Pero yung mga kriminal, yung mga gumurgur, na katulad ni Asierto, ni Matubato, o kung sino-sino pa, okay lang sa kanila sa Zoom. Pero si Sas Rogando, si Sas Sasot at si Maharlika, hindi pwede. Kasi yun daw ang rules nila doon sa TRICOM. Hindi kami pwedeng maging resource person via Zoom, kundi kailangan namin pumunta dyan sa Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Dahil gugurgurin nila kami. Ganun kasimple yun. Pero yung kriminal, okay sa Zoom. Remember si Kumar? Doon sa Pidea Leaks? Na kunwari, nasa ospital pero nasa hotel? Bakit nila pinayagan yun? Yung Kumar, yung isiniwalat ni JM, ni Agent Jonathan Morales, doon sa audio video, na kasabwat ni Lisa Tanas, according to that video, na ipagugurgur si Agent Morales kapag hindi pumayag na ma-bribe. Pero nanindigan si Agent Morales. Ano na pala ni Agent Morales? Katulad ko, katulad ng mga vloggers, ayan, pinapupunta na naman yan sa TRICOM at kinakasuhan ng kung ano-ano. Hi Mike, 8 Viral. Happy birthday kay Miss Eva Aticaldo Baldoza. Thank you from Norway. Ma'am, happy birthday, Eva Aticaldo Baldoza. Alright. Pag via Zoom, di nila kayo mas-cite in contempt, sabi ni Arma TV. Exactly. May bomb threat daw sa OVP. Confirmed na ba yan? Nabasa ko nga, but we'll talk about that later kasi na-scan ko lang yan. I hope ligtas lang ang mga staff ni Vice President Sara dyan, ano? So gusto ko lang i-highlight sa inyo mga bago kumain ng sinigang dahil luto na nga yung luto na lahat. Okay? Sarap grabe. Pakita ko nga sa inyo yung luto ni Madam. Ayan na yung sinigang, mga hitad. At ito na yung kanin. Saktong-sakto lang. Alright. Di ba? Ang social namin, nasa Netherlands kami, pero ang aming food ay very Filipino. Wala. Ayan, di lahat. Ang taste bud natin sa talagang makabayan. So, Alright. Happy birthday, British Pinoy Kids. Ayan, birthday mo pala ngayon. Alright. From UK, happy 28. Sa 28 sa birthday ni Pangulong Duterte. Yes. Anyway, mga bullying na sa TRICOM. I know may mga nakikinig sa akin, mga pare, men and women in uniform, mga taong gobyerno. Sana huwag niyo pabayaan yung bayan ninyo.
Dahil, kayo yung makikinabang. Ako, wala naman na ako dyan sa Pilipinas eh. Pero tignan nyo, yung alindog ko, tinataya ko. Sabi ko nga kay Inday doon, hanggang sa huling alindog ko, makikipaglaban tayo para sa bayan. Diba? Labanan natin. Sana ganun din kayo. Sana yung mga alindog nyo, all green ba tayo sa 28? Oh, sure, why not? May mga outfit pa ako natitira dyan para sa 28. So, sana ipaglaban niyo yung bayan niyo. Kitang-kita niyo kung gaano kasalaulain ng Kongreso at Senado ang ating bayan. Napakawalang hiya. Pag mga kriminal, okay sa Zoom. Kapag mga vloggers or just ordinary person, gusto nilang personal kaming pumunta at mamasahe pa kami ng bonggang-bongga para gurgurin nila in aid of legislation. Hindi po yan in aid of legislation, in aid of gurguration. Yun ang gusto nila. Gugurgurin kami. Wala kaming kalaban-laban kapag pumasok na kami sa Pilipinas dahil sa airport pa lang pwede kaming tamnan ng pulburon. Sabi ni Mary Ann Tan, hindi mananaig ang kasamaan. Ulitin ko, sa birthday ni Pangulong Duterte, March 28, no remittance day tayo. So magpadala na kayo ngayon, i-advance yun na or after, parang few days lata, parang 4 days yata yung panawagan. But ako, I'm focused doon sa birthday ni PRRD para maipakita natin yung ating pagkamuhi sa gobyerno ni Bangag. So kung babalikan po ninyo, ang gobyerno ninyo talagang sabog na. Akalain mo. Apektado dahil daw yung palabas ko, ay yung mga show, itong mga pinagsasabi ko dito, inilalabas daw sa Pilipinas. Anong kabubuhan yan? Hindi ba niya alam ang mundo ng social media? Na kahit nasa space ka, pwede kang ipalabas sa kahit saang panig ng mundo. Di ba? Sabi ni Asian Wanderlust, I saw you, amoy na amoy ko yung halimuyak. Syempre, dapat mahalimuyak ako pagdating sa inyo. Pero ngayon, amoy sinigang na ako. Kahapon, mahalimuyak tayo. Ngayon, amoy sinigang tayo. Alright? But sa 28, dapat mahalimuyak ang ating alindog. Right? Para masaya ang mga eksena. Ngayon, dahil nakikita ng mga mga julul, sabi ko nga, siguro nakikita ni Lisa Tanas. Bakit? AFP! PNP! Santiago! Takutin niyo si Maharlika. Sabihin niyo, magpapadal tayo ng Interpol. Nagwawala si Lisa Tanas habang lasing. Sabihin niyo, papailan natin siya ng tax evasion. Lahat na lang ng kadyutahan ninyo. Jutang Ginimes. Diba? Sabi ni Nini Bonini, salamat po Miss Mark kahapon, 7th year rock from Paris. Ay talaga palangga. Sorry dun sa hindi tayo nag-picture-picture mahirap kasi palangga. Ay, si Zoro nandito. Si Commander Aguila. Ay, nakausap ko yan si palangga. Ay, na-miss ako ni palangga. Pero si Ma'am Arlisa, nakapiling natin. Hi, Nelly's Vlog. Thank you. So ngayon, patuloy. Malaki ang event sa 28 sa Pilipinas. I think, mauna ba kayo? Mauna. Sino ba mauna? Kayo o dito? I don't know. Hindi ko na nga alam kung anong araw na Alam mo yun. Thank you, palangga. Alam niyo yung beauty. Lalo kang gumaganda kapag ikaw ay nakikipaglaban sa bayan. Kaya dapat makipaglaban tayo. Tignan mo yung mga syongit sa Malacanang, si Butod. Kahit magpalagay pa siya ng formalin, mukha na siyang gutay-gutay. Di ba? Sila sa Tanas, tignan mo, kahit anong gawin niya, kahit anong isuot, Diyos ko po, walang ka-confidence. Trying hard Butod, sabi ni Asian Wanderlust. Kanina nga kinaya. Ang laki hindi ka ganun daw gaga. Bangit! Diba? Kahit ibuhusan kahit paliguan mo si Lisa Tanas ng ginto, mukha pa ring dugyot na frog, sabi nung nag-comment kanina. Alright? Shalama, okay. Sino nag-comment? Okay. Si Sia Lamay Basher. Uy, yung mga may picture sa akin. Hello from UK. Hope to see you soon there. Crisostomo Ibarra. Kumusta ka na palangga? Mga palangga, yung mga picture ko, hindi nyo pa sinisend sa akin, ha? Ipopost ko yun. Paki-share nyo, paki-message nyo ako sa Maharlika Network at protonmail.com o message nyo sa Boljakan
sa Facebook natin or sa Maharlika Network. Please. Kasi wala pa akong makita mga pictures. Ay, hindi, meron ng iba nagtatag sa akin. Pero yung iba, hindi ko pa nakita. Ang daming picture yon, libo-libo yon. Di ba? Dapat meron ako